Magandang hapon po sa inyo lahat at tayo po ay ating tapusin ang ating series about the gifts of the Holy Spirit. At ating po ngayong tatapusin ang huling topic po natin ay ang the gifts of interpretation of speaking in tongues. Ulitin ko lang po ay sa panghuli, madalas na sinasabi ko na kung saan ay palagi ang operation at ang banal na Espiritu Santo ay mayroon pong kaayusan. At ito ay madalas na nagaganap sa loob ng iglesia, sa loob ng pananambahan, lalo na kapag ang praise and worship, ang pagpupuri sa Panginoon ay nagpo-flow. At kadalasan nangyayari ito sa patapos na ang service o pasimula ang service sa church. Kaya madalas na nating naririnig na kapag mayroong na kasagsagan ng praise and worship tapos nagpo-flow ang Espiritu Santo, ay dito mayroong tayong naririnig na mayroong nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang tawag po dito ay speaking in tongues. At nagsasalita siya ng iba't ibang wika. At hindi po ito naiintindihan ng kapulungan. Hindi ito naiintindihan ng lahat ng mga tao sa loob. Ang nakakaintindi lamang nito ang mayroong interpretation ng speaking in tongues na kaloob din ng banal na Espiritu Santo. At ulitin ko rin na palagi na ang emosyon, ang isang tao na masyadong emotionalism ay hindi po yan naayon sa tutugma doon sa ating tinatapik ngayon. At sapagkat kapag ang isang tao mayroong kaloob ng speaking in tongues o puspusyan ng Espiritu Santo, ay siya po ay nasa tama lang ang kanyang kilos at siya ay nag-interpret ng tama. So sa habang ito, hayaan niyo po na samahan niyo ako na ating tatalakayin ang mga pag-aaral na ito na kung saan ay atin ang tatapusin para tayo ay makapag-proceed sa isa po nating subject o sa isa nating topic na kung saan ay about fasting, the power of fasting, sapagkat napakahalaga ito, sapagkat ang ating buhay, ang ating kapaligiran, ang ating ang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran ay lubhang napakahalaga na kailangan natin maging manalangin at hindi lamang manalangin kundi bagkus ay mag-ayuno para makamit natin ang kasagutan ng ating panalangin. So the gift of interpreting of tongues the gift of interpreting of tongues is the ability to transfer a foreign language into the language of the hearers. The gift of interpreting is a separate gift, but it seems to have been used in a conjunction with the gift of speaking in tongues. So, ito po ay separate siya. Tulad ng sabi ko kanina, kapag mayroong nagsalita ng iba't ibang wika, ay kailangan po ay mayroong mag-interpret, sapagkat kapag wala may nag-interpret nito ay hindi maunawaan ng tao at mabaliwala ang mensahe ng Diyos. Kailangan mayroong mag-interpret. Kapag mayroong nagsasalita ng iba't ibang wika, kailangan ang kapulungan ay manahimik at makinig sa susunod na mensahe na ipapaabot ng Diyos. Ano yung mensahe yon? Minsan sa ganung pangyayari ay mayroong mensahe ang Panginoon na kung saan halimbawa ay pinaabot ng Diyos ang mensahe na kung saan ay ang church ay nangailangan ng financially, kaya kailangan ang tao ay magkaisa para tulungan ang church na bigyan ng ambag financially ang church. Meron po yan sapagkat minsan ang inyong pastor, ang inyong leader ay yan po ay hindi po yan magsasalita bagkus naghihintay siya ng perfect will ng Diyos para po doon sa
Kailangan yan. Kasi ang inyong pastor o ang inyong leader ay very, ano po siya, naghihintay siya ng kasagutan ng kanyang prayer. So, hindi po yan, nire-reveal lang po yan ng inyong pastor, ng inyong leader sa kapulungan ng meeting ng deacons, leaders, and board member. Pero, hindi po yan i-reveal doon sa mga tao o sa mga sa buong kapulungan. Sapagkat napakaraming tao pa o maraming mga members minsan hindi nakakaunawa pagdating po sa ganong issue, sa ganong problema financially. So, as a leader, as a pastor, siya po ay nagre-rely at nagdidepende sa kanyang faith, sa kanyang itinuturo doon sa kanyang member na kung saan ang kasunod noon ay ang paprocess noon ay ang Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. So, minsan, ganun po, sapagat I will experience that before when I was serving in Christian World Ministry in Maynila, in Caloocan. And every time na nagbi-meeting kami sa board member, ay ang madalas na iniinda ng board member at ng pastor na wife pastor pagkat kasali siya sa board member ay financially. Ang church ay totally down financially, and minsan kapag hindi natutugunan ang financially na problema ng isang church sapagkat maraming bibilhin, maraming dapat isasagawa, dapat ipa-repair ang church, minsan hindi kaya ng ang members ay of course pag sa Manila ka, minsan ang members ay talagang financially gipit din. Kaya ang nangyayari, kami ng mga board members and deacons and leaders ang nag-aambag-ambag para mabili ang mga yero sa bawat butas na yun. Ganun po. Pero ang pastor, hindi po yan magre-rely sa kalagitnaan ng members. Sabagat, of course, maraming mga members na hindi pa nanunawaan ng tithes and offering. Pag minsan, tala ng prayer talaga, ay ang Diyos, ang Banal na Espiritu Santo, ay magre-rebel. Mayroong magsasalita ng iba't ibang wika. So, hindi po yan naintindihan. Tapos, i-interpret ganito. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, ay nangailangan tayo, nangailangan magbibigay ang Diyos ng isang himala na magpapadala siya ng isang tao na magbibigay ng inyong pangailangan. Yun po hindi nire-rebel. At ang nagsasalita po niyan, minsan hindi doon sa deacons, hindi doon sa members, o hindi doon sa pastor, kundi ordinaryong member na pinagkalooban ng Diyos o ng Espiritu ng Diyos ng interpretation ng speaking in tongues. So, yun po ay hindi po alam ng members yan. Pero yun po ang revelation. So, ma-amaze ka na lang, mabibless ka talaga sapagat hindi alam ng member, pero mayroong nagsasalita ng iba't ibang wika, and then after the interpretation is, ang sabi, ang Diyos ay magpapadala ng tao para punuan ang inyong pangailangan sa inyong pangailangan ngayon, sa inyong problema. So, ma-amaze ka. So, yun po ang mga move ng Espiritu Santo ng Diyos na talagang mabibless ka. Sabagat hindi alam ng member at hindi alam po ng tao na nagsasalita ng iba't wika, hindi alam ng member na nag-interpret. Kasi minsan po ang interpretation magagaling sa member eh. So ma-amaze ka na ang Diyos ay tumutugon sa inyong mga prayer. So, ganun po ang proper. Okay. So, the gift of thanks was the supernatural ability to speak a foreign language that the tongue speaking have never learned. Ito po hindi pinag-aralan ang speaking in tongues. Hindi pinag-aralan. Kaya minsan nakakarinig tayo ng talagang mayroong nagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi po yan pinag-aralan. We see the gifts used in Acts chapter 2 verse 4 to 12 as the Jew in Jerusalem heard the gospel preached in the wide variety of language na kung saan ay iba't ibang language
ang pinag-preach, sapagkat ito ay movement na ng Banal na Espiritu Santo, and the gifts of interpreting of tongues is there. So nakikita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na nakusaan ang tulad ng sabi ko, sa isang church, kapag may nagsasalita ng iba't ibang wika, kapag hindi na-interpret, ay mababaliwala ang mensahe ng Diyos. Sabagat hindi mo nawa ng tao Hindi alam ng tao kung ano ang ibig sabihin. So kailangan kapag mayroong nagsasalita ng iba't ibang wika, may nag-interpret. So ang kaloob ng ang gifts ng interpretation sa isang tao ay napakahalaga. So I will advise again na kapag mayroon kang kaloob ng words of interpretation or speaking in tongues, alagaan mo. Sabagat nasa sa iyo ang mensahe na ilinagay ng Diyos. Ikaw ang mag-interpret at you are the mouthpiece of God, na kung saan ay anuman ang mensahe ng Diyos sa church, sa mga members, sa pastor o sa leaders o sa buong church ay nasa sa iyo nakasalalay, sapagat ikaw ang mag-interpret ito. But don't mistake na kung saan ay do not do this kapag hindi talaga ay galing sa Espiritu Santo. Kapag galing sa Espiritu Santo, ay do it. Gawin mo, sapagkat yan ay naaayon at proper na nakasulat sa banal na kasulatan. So salamat sa hapong ito. Dito po tayo magtatapos, at ang ating sunod na itatopic ay ang fasting, the power of fasting. So kung saan ay kailangan natin na mag-fasting sapagkat napapanahon na kung saan ay ang ating problemang kinaharap ay grabe sa Pilipinas. Maging sa political, financial, spiritual, grabe na. So kailangan nating talakayin ang fasting. Ano ba ang kahalagahan ng fasting sa buhay ng isang tao na kung saan ay palaging nananalangin at tumatawag sa Panginoon. Salamat sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, sa hapong ito. Nawa ay meron tayong muling natutunan pagdating po sa words of interpretation and speaking in tongues. Thank you and God bless you.